Balita naman tungkol sa Visconde Massacre case, pinag-aaralan na ng Korte Suprema kung ano magiging aksyon laban kay Lauro Visconde. Yan ay matapos ituro ni Visconde si Chief Justice Renato Corona na siyang source niya kaugnay ng umunoy brasuhan sa Korte Suprema, bagay na mariing pinabulaan na naman ang punong maestrado. Saksi si Teresa Andrada. Itinanggi ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang pagtukoy sa kanya ni Lauro Visconde na siyang nagbigay raw ng impormasyon sa di umunoy pambabraso ni Associate Justice Antonio Carpio para maabsuelto si Hubert Webb sa Visconde Massacre case. He has categorically denied that issuing those statements. It's really not in his character to say those things. No? For more so, he does not know them personally. Nobyembre nung nakaraang taon ang ibunyag ni Mang Lauro na may isang justice umano ang nang-iimpluwensya sa ibang mahistrado para mapawalang sala ang grupo ni Hubert Webb. Nung unay ayaw pang pangalanan ni Mang Lauro kung sino ito. Makalipas ang may 2 buwan matapos palayain si Webb, inamin niyang ang kanyang unimpeachable source sa kataas-taasang hukuman ay walang iba raw kundi ang punong mahistrado. Masakit sa aking kalooban na pangalanan, yung taong nagmamalasakit lamang sa akin. Siya po palagay ko walang personal, ibig sabihin, ala po siyang rason, kundi meron po siyang simpatya sa pangyayari sa kaso ko. Sa lumang opisina ni Chief Justice Corona nung nakaraang Setyembre raw nang ipaalam kay Mang Lauro ang di umunoy pambabraso. Kasama niya raw noon si VICC Founding Chairman Dante Jimenez. Narinig ko ang sinabi ni Justice Corona kay Lauro Visconde na talagang binabraso at iniimpluwensyahan ni Carpio ang kanyang mga kasama para mapawalang sala si Webb. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, totoo raw na nagkita sina Corona, Visconde at Jimenez noong nakaraang taon, pero buwan pa raw ito ng Hulyo. Ang akala raw ng punong mahistrado, babatiin lang siya sa kanyang pagkakatalaga bilang Chief Justice. Pero naglabas na raw ng sama ng loob si Mang Lauro tungkol sa umunoy konsabahan para madelay ang resolusyon ng kaso at ang pagpayag ng korte na isailalim sa DNA testing ang semen specimen na nakuha sa kanyang anak na si Carmela. Nang dito na mapunta ang usapan, agad daw itong pinutol ni Corona. 5 minuto lang daw nagtagal ang pag-uusap. Pinag-aaralan na ngayon ng Korte Suprema kung ano ang magiging aksyon sa mga pahayag ni Visconde. It's an indirect attack to the court, no? Although it's now the Chief Justice being singled out. Sa pagpapatuloy naman ng reinvestigation sa Visconde Massacre case, isang breakthrough raw ang nakuha ng NBI. The NBI DID team, who is really involved in the reinvestigation, has reported very significant breakthroughs, but they need to pursue further para kumpleto. Dahil dito ay posible raw matapos ng mas maaga ang reinvestigation at maisampa ang kaso bago mapaso ang 20-year prescriptive period sa Hunyo. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, inalmahan ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang desisyon ng House Committee on Justice na ituloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. Tanong niya, bakit daw nagmamadali ang komite gayong hindi pa naman pinal ang desisyon ng Korte Suprema? Saksi si Marizo Mali. Bakit nagmamadali? Bakit naman hindi makapaghintay? At kung if they were in my place, ano magiging feeling nila? Marisikaw man kung gano'n naman na, why the hurry? Yan ang mga tanong na ipinukol ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa naging desisyon ng House Justice Committee na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. With 21 members in favor of the motion and 5 against, the motion is hereby approved. Gate ng Ombudsman, hindi pa naman daw pinalang utos ng Korte Suprema dahil may hanggang Marso 5 pa raw siya para maghain ng motion for reconsideration. Yan nga mismo ang pinagdebatehan ng komite kanina. What good would it do for us to rush this procedure if it will just take 15 more days before it lapses into finality? I guess that it is more prudent for us to exercise legislative restraint and courtesy on this regard. There is no more obstacle for this committee to hear unless there is another status quo order issued by the Supreme Court. It has spoken. An ancillary remedy was lifted, is lifted. And therefore, I believe that at this particular point of time, the impeachment case of Merceditas Gutierrez shall proceed
Pero sa huli bumoto ang komite na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Kahit pa nauna ng sinabi ni House Speaker Sonny Belmonte na hihintayin ng Kamara ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. The legal team advised that we did not have any obstacle in proceeding with the impeachment case of Ombudsman Merceditas Gutierrez. So that's why we felt that it was necessary to take a committee action. Oras daw ang hinahabol ng komite dahil sa 60-day requirements sa saligang batas para matapos ang impeachment proceedings. Sa kaso ni Gutierrez, dapat itong matapos sa Marso 8. Kaya naman pinadalhan na ng sulat ang Ombudsman para hinga ng sagot kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa Marso 1 magkakaroon ng pagdinig dito ang Kamara. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Gutierrez na di siya sisipot. We're still preparing the motion for reconsideration. Parang there's a grand design for me to leave the office. As of now, there's no reason for me to leave. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa ibang balita. May Twitter account na si Pambasang Kamao Manny Pacquiao. Sa kanyang unang post, kinamusta ni Pacman ang lahat ng kanyang follower. Sa ngayon, meron ng mahigit 7,000 follower ang Pambansang Kamao. Nagbabala naman ng Philippine Consulate sa Hong Kong sa mga Pilipino roon ukol sa kumakalat na swine flu. Ayon po sa konsulado, 17 na ang namatay sa swine flu sa Hong Kong mula nung nakaraang buwan. Kasalukuyang nasa kasagsagan ng flu season ng Hong Kong at inaasahang tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Marso. Samantala, namatay na ang Philippine Eaglet na tinawag na Philippine Eagle Chick number 24. Ay sa Philippine Eagle Foundation, nakaranas ng respiratory arrest na may kasamang pagsusuka at diarrhea ang inakay. Di raw nito na kayang mag-digest ng pagkain at mag-absorb ng nutrisyon. At sa ibang balita, pinaalalahanan ng mga principal sa pampublikong paaralan ukol sa pagbabawal sa magarbong graduation ceremony. Sa pulong ng mga school principal sa Quezon City kanina, muling ipinaliwanag ang kautosan ng DepEd na bawal mangolekta ng graduation fee o mag-solicit para sa graduation ang mga guro. Hindi rin kailangang nakatoga ang mga estudyante. Saksihan mamaya panukalang tanggalan na amusement tax sa mga local concert. Lusot na sa committee level ng Kamara. Kakaibang teknik para maiwasan ang tukso sa pagkain at bisyo ng paninigarilyo, alamin. At sa nalalapit na pagdiriwan ng silver anniversary ng 1986 People Power Revolution, kilalanin ng ilan sa tinaguriang EDSA couples at EDSA babies. Wag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi